Yan. Tayo po ay magpapasimula na ng ating Bible study. Ako muna. Hindi pa ako nakita. Ako ang magtuturo. Okay. So, hindi ko na muna itutuloy yung dito na tayo sa ating pinag-aaralan. Okay, so, ang edad, batag na 900. Kaya lang, lahat sila ang sinasabi, kaya nagsisi ang Diyos na nilalang pang tao. Dahil sa dami nila, si Noah na lang ang nananampalataya sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos kay Noah, gumawa ka ng daong dahil lilipulin ko na ang mga tao. Lahat walang ititira maliban sa 3 mong anak, 3 mong manugang, at asawa mo. Plus si Noah, 8. Kaya ang sabi doon, hindi niya na palalampasin sa 120. Ang sabi sa Genesis chapter 6 verse 3, hindi na raw palalampasin sa 120. No? Okay. Bagamat may lumalampas hanggang ngayon. Yung mga 2 years ago, mayroong namatay sa 122 kung nabalitaan niyo. Pag lumampas po, di 2 ang nilampas. Yun po ang doon magi-start sa 120 ang bonus. Kaya mali yung mga sabi-sabi ngayon na ang buhay natin 60 na lang, 70. O, pag 62 ka na raw, sino ba rito ang more than 60? 61. 64. 63. So, ang ibig sabihin, 1, 3, 4, bonus na daw natin. Dahil dapat daw, mamatay na tayo. Payag ba kayo? Huwag naman, no. Bagong maaga pa. Kaya nga nandito ako. Dahil ang gusto nga ni God, 120. No. Nakita nyo? So, Ako tayo kaya 120. Oo nga po. darating tayo dyan. Alam nyo kung bakit? No? Ang sinasabi kasi ngayon, sa katotohanan, ang statistical record, based on record, talagang 40, 50, marami nang namamatay. Ako, 5 pamangkin ko, 40 lang, patay na. 44, 45, 43. No? Bakit nangyayari yung 40, 50, 60 na mamatay na? Yun po ay bunga ng kasalanan. Sapagkat mababasa natin sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. The wages of sin is death. So, kung tayo ay makasalanan tulad nito, tinapos na sila, ginunaw sila, patay sila ng lahat, bunga ng kasalanan. Si Noah na lang ang matuwid. Dapat yung mga anak niya, dahil hindi rin matuwid, dahil dapat nasama sa kamatayan. Pero hindi. Dito kasi ipinakikita na pagdating kay Noah, sa umpisa pa lang, ipinakikita na ang buong sambahayan niya maligtas. Kaya naligtas siya. Pero wala akong nababasa, maging si Japhet na kasunod. Wala akong mababasa sa Bible na kuwan siya matuwid, righteous. Wala. Simula kay Japhet hanggang kay Terah, pagpalagay na kay Abraham pa, saka ko nasasabihin, lahat yan makasalanan. Si Noah, dati rin makasalanan, pero dahil nanampalataya sa Diyos, hindi na siya makasalanan. Okay, balik tayo doon sa mga sabi-sabi. Alam mo naman ang verse, di ba? Kahit sa husgado, hindi pinapaniwalaan. Di ba? Marami ngayon na, ikaw, marami kang malitang dinala sa'yo. Pag walang katibayan, verse lang, sinabi lang, hindi ka mananalig. Dapat may katibayan, may picture, madala yung malita.
So, nakukuha niyo ba yung ibig sabihin? Bibigay So, ka, no? So, yung nangyayari po ngayon sa atin ay sabi-sabi. Kaya, yung sabi-sabi, huwag po nating paniniwalaan. Kasi, what is your belief, it will happen to you. Ibig sabihin, kung maniniwala tayo na, wala na pala kami, 60 na kami, anytime, pwede na tayong bawian. Ako, 74 na. Kung maniniwala ako dyan, baaring bukas o sa susunod, mamamatay din. Kasi, what is your belief? It will happen to you. Babasahin ko po sa inyo sa Hebreo chapter 11, verse 1. Ang sabi po doon, tayo'y may pananalig kung magtitiwala tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin at naniniwala tayo sa mga bagay na hindi nakikita. So, kaya, ito ang itinuturo sa inyo ni Lord, sa atin, itinuturo sa atin ni Lord, na huwag tayong maniwala na hanggang 60, 70 na lang ang buhay. Ang paniwalaan natin, yung gusto ni Lord, 120. Sino sa inyo ang gusto 120? Wala ko gusto. Ako naman, gusto ko ang 120, ha? At tandaan nyo, ha? Gusto ko ang 120 kung ganito pa ako kakisig. Oo nga po. Okay. Kung hindi na ako ganito kakisig, 101. Hinihingi ko 101 man lang. Abutin ko. Alam niyo kung bakit gusto ko ang 101 abutin? Para mapatunayan na ako ay mensahero ng Diyos, na mapatunayan na tama ang sinasabi ko. Kaya gusto ko man lang abutin ang 101. Diba isang magandang patutuo ko yan? O, nakabidyo tayo ngayon. Ang tagal ko nang nakabidyo, 4 years na. O, iyan ang lagi kong sinasabi. Pag umabot na ako ng 101, sasabihin ko yan, o, tingnan nyo nangyari. Yan ang sikretong pag-aaralan natin pala. No? Okay, so, alam na natin na ang gusto ni Lord, 120. Ngayon naman, dahil sa panahon ni, no? Sa panahon naman ni, sino ba yung sasabihin ko? King David. Mababasa po yan, hanapin nyo. Awit 90, verse 10. Awit. Total, memoryado ko naman. Pag nakita mo na, basahin mo rin para naman ito nakikinig, maniwala. Ang sabi po ni King David, kasi sa panahon nila, ang buhay nila, 70, 80 na lang. Wow, alam mo, panahon ni King David. Ang layo po niyan. Nasaan po si King David? Ito, kaya ito may listahan ako eh. Hanapin mo pa rin yan, 90 verse 10. 120 birthday, 14. 90. Hindi po. Tingnan nyo, nasaan si David? Ito, from Abraham, King David, 14 generation. 14? Oo. Pero mayroon pang naunang 20. Ito, yung una. Oo. 20 plus 14, 34 years. 34 na henerasyon. Kasi bawat isa rito, generation po yan, henerasyon. O kaya, di ba ang layo? So, noong panahon ni King David, itinuturo na ni King David na ang buhay 70 pag ang buhay. Pag 80 ka namatay dahil malakas-lakas ka pa. Pakibasa. Yung awit, 90 verse 10. Kaya di ba, yan ang sabi ko, kaya mini-memory ako. Na-stop tayo. Stop. Kaya mini-memory ako. Kasi pag sinasabi ko lang naman, baka hearsay lang, sabihin nyo, sabi lang yan ni Pastor. Kaya pag nasusulat, hindi yan hearsay. Nasusulat, hindi yan hearsay. Pakibasa po. Ang mga taon ng aming buhay ay
70 Yun, taon. 70. O kung malakas kami ay 80 taon. Okay, o, di tama yung sinabi ko. Tama na dyan. Ah, Pag mahina ka, 70 lang ang buhay mo. Pag medyo malakas-lakas ka pa, mamamatay ka sa 80. O, tingnan nyo, 74 na ako. Ibig ba sabihin, mamamatay na ako. Hindi naman. Pag yan ang pinaniwalaan ko, yun na pala, nag-aantay na lang ako ng kamatayan. Hindi ko pinaniniwalaan. Dahil sino ang paniniwalaan ko? Si David o ang Diyos? Kayo, sino ang paniniwalaan? Ang Diyos, siyempre. Ang gusto ni Lord, 120. Ha? Tama? Oh. So, bakit sila 70, 80 na lang? Eh, ang layo na nila ng buwan, di ba? Ika 20 sa 14, ika 34 generation na. Ang dami ng tao. Bakit? Abusado na si King David. May palasyo siya, maraming pagkain na masasarap, maraming inuming alak. Kaya sa kaaabuso nila sa katawan nila, 70, 80 na lang. Si King David po namatay sa 70 years old. Si King David. Yung unang hari, kasi pangalawa si King David eh. Ang unang hari, si King Saul, 72 nang mamatay. Bata Kaya, pa, mga bata pa. Tama ako, 74 na. Kuha nyo. Thank God. Dahil nalaman ko to, kaya ako pinadala rito sa Nilo, sa baba. Hanggat ngayong buhay ako para maging inspiration dahil itinuturo ko ang salita ng Diyos. Hindi yung heresy. Bagamat, diba, inuulit ko, ang buhay talaga natin ngayon ay 60, 70 na lang naman. Ang dami namamatay na 60, 50. Bakit? Yan ang katanungan. Ano ang masasabi niyo? Bakit 60, 70 na lang? Yan ang statistical report. Dahil, yung pinababayaan ka rin. yun na nga, sinabi ko kanina, Yun, oo. ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Marami tayong nagagawang kasalanan na hindi ninyo alam na kasalanan. Bigyan ko kayo ng example. Mababasa po natin sa Mark chapter 12 verse 30 and 31. Marcos, di ba? Ano ang sinasabi doon? Lagi ko itong binabanggit. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Yan ang utos. Second is this, dalawa na lang. Yung sa buong kautosan, dalawa na lang. Ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Madaling basahin, dito na tayo sa kasalanan na gagawa natin na hindi natin alam. Ang sabi ng Diyos, utos na. Yung 613 na utos sa lumang tipan, kasama ang 10 commandments, ginawang dalawa. Ibigin ng Diyos una. Dapat mahal natin ng Diyos. Bakit kayo nandito ngayon? Diba? Kaya kayo naririto. Hindi sa kung ano pa man. Kaya kayo naririto dahil mahal ninyo si Lord. O, yan ang pinakauna. Kaya pag sinabi magsimba, magsimba. Pag sinabi mag-Bible study, mag-Bible study. Okay, ganito na. Nasaan na ba tayo? Ang Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Okay, nasabi na, di ba? Huwag daw natin sasaktan ang Espiritu Santo. Kasi kung tayo ang masusunod, nasasaktan ang Espiritu Santo. Napipighati, nalulungkot. Kaya, sino ang susundin natin? Ang salita ng Diyos. Pag sinabing bawal yan, pag sinabing ganito, para humaba ang buhay natin, sundin natin ang Diyos. Huwag yung sarili natin. Yun na lang kita ng laman, di ba? O, sinasabi ko sa inyo noon, mahirap kontrolin ako sa bisyo ko. O, ibig sabihin, nung panahon, ang bisyo ko ang nasusunod ko. Babayero ako, lasinggero, butangero. Dahil ako ang nasusunod.
Kaya, ang Holy Spirit, nalulungkot. Napipighati kasi ako ay nasa laman. Ngayon, dahil natuto na ako, natutuwa na sa akin ang Holy Spirit. Nakuha ba? Nasamid ako. Tutog din daw tayo sa takdang araw. Tama. Yan sinasabi mo ngayon. Mababasa natin yan sa Hebreo chapter 9 verse 27. Sapagkat itinakda sa lahat ng tao ang minsan lang mamatay, pagkatapos ay ang paghuhukom. O ngayon, kailan tayo itinakda? Tanong ko sa inyo, cross-examine ka agad. Itinakda ba tayo sa edad na 3? Sa edad na 5? Itinakda ba tayo? Ha? 2020. Yun, ang tamang sagot. Diba? Gusto 120. Hindi yun. Hindi. Yun nga ang gusto ni Lord eh. Abuti natin ang 120. Kaya lang may kondisyon. Mahalin mo ang sarili mo. Sarili. Ingatan mo. Diba? Kaya ikaw gagaling ka. Sigurado yung pagagalingin ka ni Lord. Kung gusto mo, wag naman 120, 101 na lang. Pero kung makisig ka pa sa 120, why not? Diba? Kasi kung alagaan ka na, mas maganda ng kunin. Lord, kunin mo na ako kahit ako man. Kung alagain na ako, ayaw ko na. Pag malakas ka, okay lang. Okay lang. Kasi hindi ka naman nalagayin. Kaya lang, ibig sabihin, malakas ka, hindi mo inaabuso ang sarili mo. Nakuha ba? Pero meron pa din ngayon, 100 years. Oo, mayroon. Di ba? Meron pa din. Yung apat na mga Aita ba? Dahil reklamo eh. 102 na, 104, walang natatanggap na 100,000. Di ba binigyan? Binigyan na po. Oo, nabigyan na. Diba kasi walang nakukuha eh. Kita mo, yun lang abutin ko. Hindi nakukuha. Yun lang abutin ko. Pag 80, Sige meron na. na. Oh, mayroon na. 80, 10,000. mayroon na. Oo, 80 mayroon na. 80. 80,000. Ah, 80 edad, 10,000. 10,000. Pag 100, 100,000. Mm. Okay, so nandoon na tayo. 100,000 lang yun. 100 years ka. So, naniniwala kayo ngayon Sana nga po. No? dahil napag-aralan natin na kapag inabuso pala natin ang ating katawan, hindi natin minahal samantalang utos ng Diyos. Kaya namamatay ng maaga. Hindi kalooban. Hindi yung kasabihan na, ay nakatakda na kasi yan. Example ko lagi, yung gera. Maraming bata na mamatay. Kalooban na ba ng Diyos yun? Bunga ng kasalanan. Bakit? Ano ang kasalanan? Yung bata, walang kasalanan. Sino may kasalanan? Yung nagbato ng bomba. Diba? Nagliliparan niya mga bomba, mga nuclear o ano. Yun ang may kasalanan, yung nag-away. Pero yung bata, hindi kalooban. Ayaw ni Lord. Nalulungkot ang Diyos sa nangyayari niyo. Kaya ngayon, maganda ang ating natutunan. Hindi pa naman tapos dahil alas 5 ako natatapos. No? At least mayroon na tayong natututunan na malaking bagay na huwag kang maniwala sa sabi-sabi. Oras mo na ay oras mo na. May pelikula yan. Sino nakapanood sa inyo? Hindi kayo nanonood. Philip San Title. Philip, kung oras mo na ay oras mo na. Yan ang title. Kaya maraming naniniwala. Ako, pinasinugo ni Lord, burahin ko yan kung oras mo na. Kapapanganak lang, marami namamatay kapapanganak lang. Oras na ba yan? Oo, no. Meron pa po. Oras na ba yan? Hindi. So, itong pinag-aaralan natin. Kaya mabuti na mayroong ganito dahil noong panahon, ang haba ng panahon, ang haba ng buhay, bakit? Unang-una, ang pagkain, gulay, kamuti, kahit yung ninuno natin, di ba inaabot ng 100 plus? So yung kalendaryo kaya ganun din kagaya nung Alin? ngayon, noon, saka ngayon. Yung kalendaryo, ganun din, totoo no? itong edad na to. Galing na. Totoo itong edad. Na 930. Kaya lang, simula ng yun nga binasa sa Genesis chapter 6 verse 3, nagsisi ako, bakit ko pa nilalang po mga taong ito? Makasalanan na. Ganun po. Kaya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya pinatay lahat. Actually,
hindi mamamatay ang Diyos. Kasi, minsan nag-Bible study ako, sinagot ako, walang kwenta ang Diyos nyo, pastor. Mamamatay tao. Kasi dito, pinatay talaga. Nilunod sila, di ba? Oo. Sabi ko, hindi mamamatay tao ang Diyos. Ano? Sabi niya sa akin, ano pala yun? Iba ang buhay natin ay hiram. Hiram ng Diyos. Hiniram natin sa Diyos. Binawi lang niya. Hindi niya pinatay. Kaya di ba tawag sa atin, binawian na ng buhay. Di ba? Pag may namamatay, binawian. Binawi lang ng Diyos. Kaya lang binawi dahil makasalanan na nga. Bunga ng kasalanan. Kaya patay lahat sila. Nakukuha ninyo. Kaya tayo ngayon, bunga din ng kasalanan, kaya namamatay ng 40, 50. Ano ang sabi sa Ephesians chapter 4, verse 30? Napipighati. Greed. Sa English, ano ba yun? Greed. Nalulungkot. Kasi hindi ang Diyos ang nasusunod. Ang nasusunod ang sarili natin. Nakuha ba? Romans chapter 6, verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay buhay. Ano? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang regalo ng Diyos ay buhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Yan ay mababasa ninyo. Kaya kung mga bata-bata pa tayo, talagang mas masarap na babasa nyo. Kasi ako, memoryado ko lang. Ay, makasabihin si pastor, nagyayabang lang. Walang sinasabing totoo si pastor. No, kaya pasensya na kayo na kasi tumatagal pag magbabasa ka. Kaya minimorya ko na lang. Pareho yan, hindi ko kayo lulukuhin. No? Kasi ang unang-unang motibo ko, kaya ako naririto, maligtas ang lahat ng tao. Bagamat hindi lahat maliligtas. Marami lang ang gusto kong maligtas. Bakit? Bakit hindi lahat? At sabi sa Bible, magiging sinungaling ang Diyos pag walang napunta sa impyerno. Kasi naglagay siya ng impyerno eh. Ba't pa siya nagsayang na naglagay ng impyerno? Wala naman palang mapupunta sa impyerno. Lahat naman pala tayo sa langit. Ang mapupunta sa impyerno, simpleng-simple, basahin nyo sa John chapter 3 verse 18. Ano ang sinasabi po diyan? Ang mga sumasampalataya kay Jesucristo ay hindi nahahatulan. Subalit ang hindi nananampalataya sa Kanya ay hinatulan na, condemn na. John 3:18, pakihanap. John 3:18. So, sa madaling salita, yung nananampalataya, wala nang hatol. Tayo, nananampalataya. Hindi na tayo sa impyerno. Pero yung hindi nananampalataya kay Jesus, sa English, condemn na. Hinatulan na. Pag namatay siya na hindi nananampalataya kay Jesus, kondenado na siya sa impyerno at tuma niya. Pero may chance siya. Halimbawa, bukas ako mamamatay. Nananampalataya ako ngayon kay Jesus. Tinanggap ko siya. Di ba? Ano ang sabi diyan? Tinatanggap si Jesus. Kilalanin mo makasalanan ka. Pagsisihan mo ang kasalanan mo. Humingi ka ng tawad sa Diyos. At higit sa lahat, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. That's it. Yun na. O halimbawa, tinanggap, ang kasalanan ako, tinanggap ko ngayon, namatay ako kinabukasan, sa langit ang tungo ko. Dahil ang Diyos ay hindi sinungaling. Kaya yung mga hindi naniniwala, nakita niyo na ba? John chapter 3 verse 18. O, kita nyo, ang tagal. Kaya ayaw ko talaga, kaya gusto ko memoryado. Okay, basa. Ang sumasampalataya kay Jesucristo. Ayan. Nilibot ko sa'yo. Okay. Take it. Sa 18, isunod mo, 14, 15, 16, 17. Basta umpisa sa chapter 3. Chapter 3 ang umpisa. Nakita mo na? Nilibot Magbilang ko ka. sa'yo. Sa kaya rin nagawa nito. Ha? Kaya hindi na nagawa.
Kayo rin na nagawa. Ako na nagagawa. Pinapiprint ko. Oo, ganun po. Oo. Ganun. Balang araw, lahat yan maipreprint ko para hindi na sa Bible. Pwede. Pero mas maganda pa rin sa Bible. Oo nga po. Kasi itong print, baka sabi, gawa-gawa lang yan ni Pastor. Eh. Diba? Pero ito, totoo to. Mababasa to sa Bible. Hindi Ito sinulat. Ayan. hinahatulan Oo. ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Oo. Ngunit Mm. hinatulan na ang hindi sumasampalataya Pinatulan. sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Okay, tama na po. Maliwanag na. Maliwanag na tayong mga nananampalataya ay wala nang hatol. Hindi hinahatulan. Pero yung hindi naniniwala, hinatulan na. Sabi niya, kondemnado. Kaya pag namatay yung hindi naniniwala sa impyerno, antuno. O, tingnan nyo. Sino ang alam nyo? Iglesia na hindi naniniwala kay Jesus na siya ay Pero sabi nila, sila nang gamawin. Ah, paano ngayon yan? Paano mangyari yun? Paano? Liwanag, binabasa. Hindi sila Hindi kasi naniniwala. nagbabasa ng Biblia mo ngayon. Hindi siguro. Hindi Pero may Bible sila. Pinagsasabihan ko ngayon yung iba, yung si Saga pa sa... Sabi ko, pag kayo nagbasa ng Bible, marami kayong matututunan. Ayoko lang makipagtalo. Yung iba kasi nagagalit. Kung gano'n. Ay, wag. Ayaw, Wag. sinasabi na tao. Hindi ko na ako nakikipag gano'n. Wag. Yun lang po ang alam ko. Ito ang gagawin natin. Wag na wag tayong makipagtalo. Hindi na nga ako. Hayaan mo lang. Alam mo kung bakit? Pag nakipagtalo ka, nakwento ko na yan dyan, nagpapagalingan lang ka. Halimbawa, sasabihin, isipin mo, mas magaling ka sa akin. Iisipin ko, mas magaling ako sa iyo. So, yabang lang yan. At hindi lang yan. Ano pa? Binigyan ko na lang sila ng pamphlet na gano'n. Sabi ko, yan, basahin nyo. Kung nasa sa inyo na yan, kung gusto Yan, nyo lang, kung papaniwalaan bahala nyo. sa buhay nyo. Ayan, tama. Tama. Sabi ko, kung ayaw nyo akong pakinggan, ayan. Kung ayaw nyo pakinggan yan, bahala ka sa buhay nyo. Tama. Diyan, biro. Ano ang sinasabi ko talaga? Ang bunga kasi Meron pang biro? Sige. Iyan kasi ang bunga ng laman, pangalunya, pagkakampi-kampi, pagkabahagi, pagtatalo-talo. Bunga ng laman, ibig sabihin hindi ka Kristiyano. Ba't ka pag nakipagtalo ka, nasa laman ka. Wala ka sa bunga ng Espiritu. Ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kainaunan, kabaitan, hanggang sa pagpipigil sa sarili. Yun ang dapat makita sa atin. Ngayon, nakita nyo halimbawa ako, nakikipagtalo ako, ano ba yan, si Pastor? Oh, di ba? Di ba? Ano yan, akala ko Kristiyano si Pastor. Oh, di ba? Nakuha nyo? Oo, paano pa eh, iba kasi pilosopo pa eh. Pilosopo Hindi ko pa. na pinapansin. Ako kasi hindi ako magaling magpaliwanag. Kaya ito, bibigyan ko na lang kayo para Aabutin mo yan, nagagaling ka sa pagpaliwanag. Huwag ka lang tumigil ng pag-aaral. At lahat, pag may kausap ka, yung mga sinabi ko, pag-aralan nyo yun, hanapin nyo, naka-record yan dito eh. Ipapadala ko sa inyo ang record dito, bulaklatin nyo. Tama ba sinabi ni Pastor? Basahin nyo sa Bible. Di ba napatunayan nyo naman, binabasa niya. Di ba? Totoo naman lahat. So, pero lahat yun, nasa Bible. Pero mas maganda nang nababasa nyo. Oo nga po. Kagaya nung binigyan ko sila ng example kung sinong tao. Sabi si Pacquiao, Katoliko yun, saradong Katoliko. Nung nagbasa ng Biblia, ano ngayon? Nung nakakilala, nung nagbasa ng Biblia, nalaman nila yung tama, di ba? Oo. Hindi siya Katoliko ngayon. Okay, so dahil oras na, mayroon ba kayong katanungan? Tanong, baka may tanong kayo. Gusto ko lang Basta, Oh, di ba pag namatay tayo, pag bumaban si Lord, bubuhay na ang patay. tama. Paano yung mga cremate? Paano ang alin? Yung mga cremate, paano? Cremate? Yung na-cremate, yung sinunog. Paano? Wala rin problema yun. Wala natin. So, kahit Wala na-cremate problema. siya, Ha? ano? Kasama rin yun sa bubuhay. Wala. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi Basta, naisip ko, bubuhay ng mga patay. Paano ka kayo na-cremate? Paano kaya? Yun yung pala, isa lang yung pareho lang eh. Yung hindi na-cremate, ganun din eh. Abo na rin eh. Yung nasa loob ng ataon, abo rin yun. Ang hindi lang na giging abo yung buto. Ang hindi nagiging abo ang buto. Pero sa cremate ka, nagiging abo.
Ganun po. Sa cremate, nagiging abo. Parang pareho, abo. Sunog, no? Yung nasa ataon, abo pa rin. Second pala, Ganun ang nakita mo? cremate at hindi. Tama nakita. Bubuhayin yung kanya. Baka puro Hindi kalungan. naman yan bubuhayin. Gusto mo, yan ang pag-aralan natin sa susunod. Sige, pag yan ang pag-aralan natin, yung bubuhayin. Oo nga. Yan ang pag-aralan Sunod, natin. no? O ano pa? Tama na yung tanong na yun. Mauubusan tayo sa Tama una. po. At tatalakayin natin yan. Okay, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa hapong ito dahil marami po ang nakinig sa mensahe mo na alam ko, Lord, na ito ay nagmula sa inyo, hindi sa aking sarili. At nagpapasalamat ako, Lord, na sila ay naniniwala dahil nababasa naman nila sa Bible. Kaya dalangin ko po na higit sa lahat, ipamuhay po nila ang mga natutunan nila sa hapon. At dinadalangin ko rin po ang kalusugan ni Ate Mel, bagamat hindi pa po siya totally healed, nawa Lord ay ibalik po ninyo yung dati niyang kalakasan. At kung mayroon pa po rito mga may karamdaman, dinadalangin ko rin po sa inyo na kayo po ang bukod na nakakaunawa dahil kayo po ay all-knowing, nalalaman po ninyo ang aming mga puso. At nagpapasalamat nga po ako dahil may mga kapatid na interesado na makinig ng iyong mga salita. At ito po aking dalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Okay, mayroon tayong tinatawag na